Mr. Silent Channel. Kabanata 206 hanggang 210. 0206. Mr. Ye, Miss Su, pasensya na kung maghintay ako ng matagal. Hinaila ni Wanjun ang isang upuan at umupo. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, at tinanong niya, ano ang gusto mo? Lumingon si Wanjun, bahagyang nakipag-usap kay Xing Hongji, at sinabing may kalmadong ngiti, sa kaliwang bahagi ng iyong computer, mayroong isang dokumento. Hanggat pinirmahan ito ni Miss Su at nakumpirma na ito ay tama, at pagkatapos ay ipadala ang dokumento sa pamamagitan ng waiter ng hotel at ipahayag ito sa address na sinabi namin, ilalabas namin si Mr. Su Changping. Siyempre, sana huwag kang maglalaro. Kung makakita tayo ng problema, papatayin natin kaagad si Su Changping. Nakita ni Su Qingzhou na mayroon talagang isang dokumento para sa pagsuko ng karapatan sa mana at paglilipat ng mga bahagi, pinag-isipan niya ito ng masalimuot na mga mata, at sinabing, kung pipirmahan ko ito, hindi mo papakawalan ng aking ama, hindi ba? Maliban kung unahin mong pinalaya ang aking ama, kinukumpirma kong ligtas siya, at pagkatapos ay pipirmahan ko ang kontrata, maaari mong makuha ang aking garantiya sa salita, o maaari kang mag-iwan ng isang video record. Haha! Ibinaba ni Wanjun ang kanyang ulo at ngumiti, at sinabing mapaglarong, Miss Su, hindi ka talaga kwalipikadong pag-usapan ang mga kondisyong ito sa amin, lalo pa ang makipagtawaran. Aba, bakit hindi ka makinig sa tatay mo, bibigyan ka niya ng kahit anong mungkahi. Sa sinabi nito, pinunit ni Wanjun ang cotton cloth mula sa bibig ni Su Changping. Sa wakas ay nakapagsalita na si Su Changping, at nagmamadaling sumigaw, Xiao Shu. Huwag pumirma. Huwag. Magaling si tatay. Bastos ka. Tumahimik ka. Humakbang si Tung Hozan at sinampal ang mukha ni Su Changping. Natarante si Su Changping at nalilitong tumingin sa kanyang asawa, Hozan. Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Masama ba ako sa iyo? Bakit mo ako pinagtaksilan? May butas ba sa isip mo? Mabangis na sabi ni Tung Hozan. Hozan, ikaw ang aking asawa, tayo ay isang pamilya. Sino ang pamilya mo? Sa tingin mo ba kusa akong pinakasalan ka? Ngumisi si Tung Hozan, kung hindi dahil sa pamilya natin noon, pinilit ako ng mga magulang ko, sa tingin mo ba kukuha ako ng mahal mo, isang hamak na tulad mo? Humakbang si Xing Hongji, inakbayan ang baywang ng babae, at ngumiti ng masama, Su Changping, narinig ko ang sinabi ni Azin. Napakatanga mo kahit sa kama, for the past 20 years, without me, you have to make lonely si Azan. Nang makita ang eksenang ito, namula ang mukha ni Su Changping, at para siyang baliw na hayop, nakatitig kay Xing Hongji, ang apelyido ay Xing. Ikaw, ang lakas ng loob mong matulog sa asawa ko. Butok. Sinampal muli ni Tung Hozan si Su Changping sa mukha, bastos. Idiot. Magsintahan kami ni Hongji sa simula pa lang, at ikaw ang third party. Ni. Ang paraan, may isang bagay na lagi kong gustong sabihin sa iyo, Wei Ming, ang batang ito, ay hindi sa iyo, ito ay kay Hongji. Kaya, kami ni Hongji ang tunay na mag-asawa. Ha, nang marinig ito, napatulala si Su Changping at nanatili doon. Walang dugo ang mukha. Si Su Qingzhou, na nakakita ng lahat ng ito sa screen, ay inilagay din ang kanyang mga kamay sa mesa, hindi makapaniwala. Hindi. Wei Ming. Anak ko si Wei Ming. Kalokohan ang sinasabi mo. Anak ko siya. Si Su Changping ay biglang umungal. Itinaas ni Tung Hozan ang kanyang paa, at ang mataas na takong ay direktang sumipa sa tiyan ni Su Changping. Anong dagandong? Hindi ko alam kung sino ang anak na isinilang ko. Isa lang itong hamak na katulad mo. Ayaw mong magpa-paternity test ng mahigit 20 years. Ang tanga talaga. Naiinis na sabi ni Tung Hozan. Azin, huwag kang masyadong magalit. Walang kabuluhan na kausapin ang hanggal na ito. Mr. Wanjun, bigyan mo siya ng ilang impormasyon at hayaan siyang matino ang kanyang sitwasyon. Ikanaway ni Wanjun ang kanyang kamay, senyales sa isang miyembro ng gumagala na espiritu sa kanyang likuran na gawin ito. Walang sabi-sabi, ang miyembro ay naglabas ng maliit na matalas na punyal at mabilis na pinunasan ang palso ni Su Changping. Naramdaman ni Su Changping na napunit ang kutsilyo sa isa sa kanyang mga litid, namumutla ang kanyang mukha sa sakit, at pinagpapawisan siya. Nakita ni Su Qingzhou sa silid ng hotel ang eksenang ito, ang buong puso niya ay naging bola, at sa wakas ay hindi na niya ito nakontrol at sumigaw, huwag. Huwag mo siyang saktan. Pinisil ni Ye Fan ang kanyang kamao, kung ayaw niyang protektahan si Su Qingzhou, maaari niyang sumugod si Su Changping sa oras na ito. Ngunit sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa na ang mga tao ng Dragon Soul ay maaaring sumugod sa oras, kung hindi, si Su Changping ay maaaring magdusa ng husto. Tumalikod si Tung Hozan at malungkot na ngumiti, little bitch, narinig mo rin. Wei Ming and I have nothing to do with your Su family, so don't think that I will not let go of any sentiment. Hindi ako tinatrato ng matandang babae na si Bishu Qin bilang miyembro ng pamilyang Su, hindi ko ito mahihiling. Ngayon, nasa kamay namin ang nag-iisang biological na ama mo.
Kung gusto mo pa siyang mabuhay, maaari mong pirmahan agad ang dokumento. Desperado si Su Changping, umiiyak at humahagulgol, na parang gumuho ang buong mundo. Kung umiyak ka, marunong kang umiyak. Anong klase kang lalaki? Malamig na sumangot si Tung Hosen at sinabing, Mr. Wan Jun, bigyan mo pa siya ng kaunting sakit. Kung hindi pumirma ang maliit na asong iyon sa kontrata, puputulan natin siya. Ang karne ng tatay ko. Pinitik ni Wan Jun ang kanyang mga daliri, at pinutol ng asasin sa likod niya ang isa pang litid ni Su Changping gamit ang isa pang kutsilyo. Patuloy na umaagos ang dugo sa braso ni Su Changping, at hindi nagtagal ay kinulayan ng pula ang lupa. Nakita ni Ye Fan na ang mukha ni Su Qingzhou ay nagyelo na parang hamog, at hinikayat, magpas siya kaagad, kung magpapatuloy ito, ang isa sa kanyang mga kamay ay ganap na mawawalan ng silbi. Ang nanginginig na kamay ni Su Qingzhou ay inabot ang panulat sa tabi niya, na parang sinusubukan niyang magdesisyon. Sinabi ni Ye Fan sa boses na isang babae lang ang makakarinig, kahit na pirmahan mo ang dokumento, marami pa ring oras para humanap ng paraan para iligtas ang dokumento kapag nasa kamay nila ito. Maaaring hindi wasto ang nilalaman ng dokumento. Nagbilang si Ye Fan, nilock ang target at nagmamadaling magkalkula, dapat na malapit nang dumating ang mga tao ng Dragon Soul. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, pagkatapos ay huminga ng malalim at sumigaw sa kamera, pumirma ako. Huwag mong saktan muli ang aking ama. Nang marinig ito, si Tung Hosen at ang mag-ama ng pamilya Zing ay parehong nagpakita ng pananabik, mabilis. Hindi. Huwag biyenan. Hanggat ibinigay ni Su Qingzhou ang Jinxiu Group at hawak nila si Su Changping na hostage, magagawa nilang kunin ang kanilang malaking kayamanan sa kanilang mga bisig, at ang Zing Group ay hindi malalagay sa panganib na mabangkarote. Sa oras na iyon, maaari silang kumuha ng mas malalakas na bodyguard, mas malalakas na mamamatay, at hindi gaanong takot kay Ye Fan. Ngunit nang pipirma na si Su Qingzhou, bigla niyang narinig si Su Changping na nagpaungol na parang hayop. Papatayin kita, babaeng makamandag. Hindi alam ni Su Changping kung saan nanggaling ang kanyang lakas. Tila ang potensyal na pumutok matapos ang kanyang kalungkutan ay umabot sa limitasyon ang nagpalaya sa kanyang mga binti mula sa mga nakagapos na lubad. Si Su Changping ay nagdala ng upuan sa kanyang likod, na parang baliw, at nabangga si Tung Hosen. Kabanata 0207 Mutation 0207. Gatlang M. Napasigaw si Tung Hosen, natigilan. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Su Changping ay isang ordinaryong tao lamang. Hinawakan ng Wandering Soul Killer si Su Changping gamit ang isang kamay, idiniin ang punyal sa leeg ni Su Changping, at pinasuko ang lalaki. Huwag kang gagalaw. Puputulan kita ng ilang beses kapag gumalaw ka. Banta ng pumatay. Si Tung Hosen, na maling na alarma, ay muling sinipa ang binti ni Su Changping, bastard, at ang lakas ng matandang baka na ito. Sinong tinatakot mo? Iniyakap ng harapan ang baywang ng babae at inaliw siya, Hosen, huminahon ka, tingnan mo ang itsura ng lalaking ito, anong klaseng alon ang kaya niyang gawin. Pinatay mo siya ngayon, paano natin maaagaw ng maayos ang Jinxiu Group, di ba? Ngumiti ng kaakit-akit si Tung Hosen, tama ka, sa hinaharap ay magkakaroon ng magandang buhay ang pamilya natin, kailangan nating umasa sa straw bag na ito, Hajijek. Pinanood ni Su Changping ang mag-asawa na hinahalikan ako at ako sa harap niya, ang kanyang mga mata ay duguan. Ako, iniwan ko ang nanay ni Xiaoshu para sa iyo, sa totoo lang, ginagamot mo ako ng ganito, puno ng panghihinayang at sakit ang mga mata ni Su Changping. Nang marinig ni Su Qingzhou sa hotel ang mga salitang ito, ang kamay na malapit ng pumirma ay muling nanigas. Basa rin ang mata ng babae, at bumagsak ang mga luha sa papel na, pat-pat, at may mantsa. Yan ang sarili mong katangahan, sino ang dapat sisihin? At saka, hindi ba tutol din ang matandang babae sa iyong pamilya na pasukin ang ganoong klase ng babae? Kung hindi dahil sa ulo ni Su Qingzhou, bakit babalik ang babae sa pamilyang Su? Ngumisi si Tung Hosen. Nang inag si Su Changping, ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa kamera. Sa pamamagitan ng kamera, ang desperadong mukha ni Su Changping ay nagpakita ng isang malungkot na ngiti, anak. Si tatay ay hindi naging mabuting ama sa loob ng higit sa 20 taon. Ikinalulungkot kita. Hanggang sa puntong ito, pati ang pundasyon ng pamilyang Su ay isinuko dahil sa akin. Sorry sa lolo mo, sorry sa lola mo. Nabigo ako sa buhay ko. Umiling si Su Qingzhou, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Ang mga mata ni Su Changping ay nagpakita ng hitsura ng pagiging mapagpasyahan, hayaan akong subukan ang aking makakaya sa huling pagkakataon at maging isang hindi masyadong masamang ama. Hindi pa rin naiintindihan ng lahat si Su Changping. Anong ibig mong sabihin, nakita ko siyang biglang umikot ang ulo niya. Tanggalin mo ang punyal. Sigaw ni Wan Jun sa gilid, pero huli na ang lahat. Si Su Changping ang nagkusa na ipahid ang punyal sa lalamunan at piniling magpakamatay. Nang bumulwak ng dugo ang lalamunan ni Su Changping, natamba siya. Sa sandaling ako ay nasa lupa, ang oras ay tila nagyelo. Hindi. Gitling.
Matapos makita ng malinaw ni Su Qingzhou ang larawan, ang kanyang dibdib ay nakaramdam ng paninikip sa una, at pagkaraan ng ilang segundo, siya ay sumigaw at malumanay na lumuhad sa lupa. Nahuli din si Ye Fan. Imposibleng gumawa ng isang bagay na masyadong matigas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huling sandali, pinili ni Su Changping na isakripisyo ang sarili para protektahan ang pamilya Su at si Su Qingzhou. Mahigit 20 taon na siyang irresponsibleng tao, walang ang responsableng ama, ngunit sa huling segundo ng kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang buhay para pumili ng katubusan. Damn it! Stupid woman! Ikaw lang yan! Bakit ang dami mong sinasabi para mairita siya? Itaboy mo siya hanggang sa mamatay. Si Tung Hozan ang sinisisi ni Jing Hongji at nagmura ng malakas. Namutla din si Tung Hozan at nanginginig habang sinasabi, ako. Hindi ko inaasahan. Napakalambot niyang bastard. Paanong? Gusto ko lang takutin si Su Qingzhou. Ngayon ay patay na siya. Ano ang dapat nating gawin? Ikaw, bakit mo ako pinapagalitan? Hindi ka ba masyadong proud ngayon? Nang makitang nagtatalo pa ang dalawa, sinabi ni Wan Jun na may pagtatampo na mukha, tumahimik kayong lahat. Ang hostage. Patay na, kailangan na nating umatras. Sa silid ng hotel, binuhat ni Ye Fan si Su Qingzhou at nakita ang walang laman na mga mata ng babae, ang mga luha sa sakit, at ang kanyang puso ay manhid. Masyadong biglaan ang lahat, at hindi niya napigil ang mangyari ang trahedya. Xiao Shu, magsaya ka, huhulihin natin ang mga taong iyon, o ang iyong ama ay mamatay ng walang kabuluhan. Tinitigan ni Su Qingzhou ang lalaki ng blanco, hindi siya makapag-isip ng normal tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling ito, sa kabilang bahagi ng video, kung nasaan si Wan Jun at ang iba pa, isang miyembro ng gumagala na kaluluwa ang dumating upang magulat. Leader. Nalaman ng surveillance na hinarang ng Dragon Soul Organization ni Zia Guo ang sasakyan natin. Kailangan nating umalis kaagad sa Huahay. Tinitigan ni Wan Jun si Ye Fan na may mahigpit na ekspresyon, Dragon Soul. Mr. Ye Fan, hindi ka simple. Pero hindi mo iniisip na mananatili ako sa lungsod ng Huahay at hihintayin nila akong arestuhin. Sa isang malamig na singhot, pinutol ni Wan Jun ang video communication. Sumimangot si Ye Fan. Bagaman ito ay isang maikling pangungusap lamang, nakahanap siya ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Kung nakababa na si Wan Jun at ang iba pa sa sasakyan, bakit sinusubaybayan pa rin ng Dragon Soul ang kanilang sasakyan? Ang tanging posibilidad ay ang mga tao ng Dragon Soul ay nalinlang, at palagi nilang iniisip na ang grupong ito ng mga tao ay hindi pa nakakababa ng bus sa kalagitnaan. Sa mga salita ni Wan Jun, tila napakabilis ng naglabas ang impormasyon para umalis sa Huahay, kaya ang tanging paraan para makaalis sila ng mabilis ay sakay ng bangka, ibig sabihin, nasa pier sila hindi kalayuan sa Lujawan. Sa sandaling hinanap ni Ye Fan ang mapa ni Huahay sa kanyang isipan, agad niyang nalaman kung nasaan sila. Xiao Shu, dadalhin muna kita sa isang ligtas na lugar. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na umalis ng madalian. Kung inayos din ni Yuhan ang isang tao na manatili sa Huahay para sa pagpatay, may malaking mangyayari. Gayunpaman, umiling si Su Qingzhou, hanapin mo sila. Huwag kang mag-alala sa akin. Wala ka bang mga kaibigan, dapat may paraan sila para mahuli ang grupong iyon ng mga tao, tama? Maaaga o huli ay mahuhuli ko sila, ngunit ang pangunahing target nila ay ikaw, kung mamamatay ka, mawawalan ng saysay ang lahat. Malakas na sabi ni Ye Fan, hinayla ang babae palabas ng pinto. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakasalubong ko ang isang waiter na nagtutulak ng dining cart. Ngunit nang makita ni Ye Fan ang waiter, napagtanto niyang may mali, dahil ang mga kamay ng lalaki ay may halatang mga kalyo, na halatang mga bakas na lumilitaw lamang kapag gumagamit siya ng baril sa buong taon. Tila napagtanto na siya ay nalantad, ang waiter ay marahas na itinaas ang isang piraso ng puting tela sa dining car, naglabas ng isang silver gray na pistol sa loob, at hinarap si Su Qingzhou na may 3 putok ng bang, bang, bang. Ngunit handa ng husto si Ye Fan, itinulak niya ang babae palayo at sabay sinipa ang dining car. Matapos matamaan ng dining car ang Mama Meryl, si Ye Fan ay humakbang pasulong na kasing bilis ng kidlat at binali ang leeg ng lalaki gamit ang isang paa. Nagulat si Su Qingzhou sa 3 putok ng baril, sumakit ang eardrums niya, desperado siyang tumingin sa bangkay sa harap niya, hindi siya makapaniwala na may pinapadala pa rin ang kabilang partido para pumatay sa kanya. Maniwala ka ngayon, sa tingin mo ba aalis lang ang mga tao nila pagkatapos nilang ayusin sa silid? Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, hinawakan niya ang kamay ng babae at nagpatuloy patungo sa elevator. Pagdating niya sa pinto ng elevator, hiniling ni Ye Fan sa babae na magtago muli sa likod niya sakaling ma-accident. Nang bumukas ang pinto ng elevator, parehong natigilan sina Ye Fan at Su Qingzhou. Ito ay hindi na sila ay inatake muli, ngunit ang isang mamamatay na may baril ay nahulog sa elevator, walang malay. Miss, okay ka lang ba? Nakatayo si Tita Jiang sa sulok ng elevator na may pulang mata. Sa mga araw na ito, tila ilang taon nang pinagdaanan ng matandang babae ang mga pagbabago sa buhay. Chapter 0208 Hindi ako makagalaw.
0208. Tita Jiang, bakit ka nandito? Natigilan si Su Qingzhou, at ang mas ikinagulat niya ay natalo talaga ni Tia Jiang ang isang mamamatay tao, isang matandang dalaga na nakakita sa kanyang paglaki, at mayroon siyang lihim na kasanayan. Lumapit si Jiang Yuan na may habag, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at sinabing, kahit ang master ay nawawala, may nangyari talaga sa pamilyang Su. Hindi ako makapaghintay sa bahay, kaya paprotektahan kita, nag-iisa si Ye Fan, kaya hindi ako nag-aalala. Nang makita ito, sinabi ni Ye Fan, Tita Jiang, pumunta ka para protektahan si Xiao Shu, hahanapin ko sila. Ye Fan, kumusta ang master mo? Nag-aalalang tanong ni Tita Jiang. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala na siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Tita Jiang, at halatang nanginginig ang kanyang katawan. Sinabi ni Ye Fan, sa partikular, sabihin sa iyo ni Xiao Shu na kailangan kong magmadali sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaaring huli na. Titig na titig si Tita Jiang kay Su Qingzhou, habang si Su Qingzhou ay nakayakap kay Tia Jiang na may luha sa kanyang mga mata. Bagamat hindi siya komportable, alam ni Ye Fan na malapit na ang oras at hindi na siya maaaring manatili pa. Kasabay nito ay sumakay siya ng elevator papunta sa ibaba, tinawagan niya si Yao Zhengang at hiniling sa kanya na maghanap ng sasakyan ng pulis sa malapit at dalhin siya sa Baishui Wharf. Ang pier na iyon ang pinakamalapit na maliit na pier sa Lujiawan. Maliban sa abalang panahon, ito ay masyadong desyerto at angkop para sa isang pansamantalang lugar para sa mga kaluluwang gumagala. Isang sasakyan ng pulis ang lumipas, at nakarating si Ye Fan sa Baishui Pier sa loob lamang ng 15 minuto. Pagdating niya, wala siyang makitang kaina-hinalang barko, ilan lamang sa maliliit na cargo ship at mga bangkang pangisda. Sa sandaling ito, umalangaw ang tatlong sasakyang off-road na may tatak ng militar sa pier. Ang bumaba sa bus kasama ang isang grupo ng mga tao ay isang lalaki at isang babae. Nakasuot ng dark red jacket ang lalaki, matangos ang baba, matangos ang ilong, maiksi ang buhok, at matangos na mata na parang falcon. Ang babae ay may maikling na kapusod, isang asul na tanika, at masikip na itim na pantalon. Siya ay may normal na hitsura, ngunit siya ay malamig at mahigpit. Sa likod nila, ang mga taong sumunod ay mga miyembro ng Longya Team, kasama sina Kang Lang at Xiaobai. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang pares na ito ng mga lalaki at babae ay dapat na mga opisyal na miyembro ng Dragon Soul, dahil sa kanilang lakas, kahit papaano ay naabot na nila ang likas, na siyang hangganan ng mga tunay na master sa mga mandirigma. Mr. Ye. Nakilala ng ilang tao mula sa Longya si Ye Fan nang makita nila si Ye Fan. Napakakakaiba na dumating si Ye Fan dito bago sila. Pagkatapos ng ilang nakaraang mga insidente, ang mga tao ni Longya ay medyo natatakot na kay Ye Fan, kaya ang kanilang tono ay mas magalang. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, bakit ka pumunta sa kalagitnaan? Nahanap ka at sinundan ka ng kabilang partido, at patuloy ka pa rin sa paghabol sa kotse nila. Ang mga tao sa Longya ay nahihiya. Napag-alaman nilang walang hostage sa sasakyan. Kapag huli na, sumugod sila rito at nalaman na nauna pa sa kanila si Ye Fan. Sino ka, na kwalipikadong magkomento sa gawa ng Dragon Soul? Ang lalaking naka-red jacket ay winali si Ye Fan na may di kasiyahan sa malamig na mga mata. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi mahalaga kung sino ako, pinatawag mo na ba ang bangka? Maaaring kalahating oras na ang nakalipas mula nang umalis sila, at kailangan nating makahabol sa lalong madaling panahon. It's none of your business kung tawagin natin ang isang bangka o hindi. At paano mo malalaman na sila ay pumunta sa dagat, at malamang na sila ay lumipat sa ibang lugar? Ang pagpunta sa dagat ay isang takip lamang, tanong ng lalaking naka-red jacket. Hindi nakaimik si Ye Fan, sa palagay mo ba ay hanggal ang mga gumagala na kaluluwa, o ang iyong mga Dragon Soul ay hanggal? Nanatili sila sa Huahay at matutuklasan din sa malaot madali, at hindi kasing daling maglakad sa anumang ruta gaya ng papunta sa dagat. Paano magkakaroon ng napakahusay na kakayahan ng isang B-level na organisasyon? Sino ang anak mo? Maglakas loob na bastyusan ang ating Dragon Soul. Galit na sabi ng lalaking naka-red jacket. Hindi rin nasisiyahang sinabi ng babaeng nakablo, ikaw dapat ang nagulat ng pangyayaring ito. Kahit nakilala mo ang tagapayo ng militar, hindi ito nangangahulugan na may karapatan kang ituro sa amin. Ipinakilala ni Kang Lang sa mahinang boses, Mr. Ye, itong dalawang ito ay miyembro ng Dragon Soul, Colonel Bloodthorn at Colonel Leng Zhu, at sila ang may pananagutan sa misyong ito. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, wala akong pakialam kung anong koronel ka o kung anong uri ka ng koronel. Anong admiral, bilasan mo at ayusin ang mga helicopter at bangka, mas maaga pa. Kapag pumasok sila sa dagat, mahirap harangin silang muli. Kung pumasok si Yuhan sa matataas na dagat, nangangahulugan ito na umalis na ito sa hangganan ng Xia Kingdom, at ang usapin ng pag-alis ng bansa, ang ating Dragon Soul ay wala na akong pakialam, hindi iyon ang ating saklaw, sabi ni Bloodthorn. Bumaba ang mukha ni Ye Fan, ang pagsabog sa Huahay, ang pamamaril sa hotel, pagkidnap, pamimilit, pagpatay, marami ka nang ginawa dito, pero sabi mo aalis ka ng bansa at iiwan mo lang.
Hindi ba duwag ang lahat? Bigyang pansin ang iyong mga salita. Huwag isipin na ang pagkilala sa strategist ay maaaring hindi igalang ang ating Dragon Soul. Sabi ni Bloodthorn na may maitim na mukha. Walang oras si Yefan na makipag-usap sa kanila ng walang kaparekan, dahil nakita niyang mabilis na dumating ang isang military speedboat mula sa malayo. Ang grupong ito ng mga taong Dragon Soul ay hindi masyadong tanga, nakatawag na sila ng bangka bago sila dumating. Walang salita, nagplano si Yefan na tumakbo patungo sa speedboat ng militar. Gayunpaman, nakatayo si Bloodthorn at Leng Zhu sa harap ni Yefan. Sandali lang, ginagawa namin ang misyon, isa kang ordinaryong mamamayan, bawal kang sumunod, hindi ito naaayon sa mga patakaran, itinaas ni Zhu Ji ang kanyang kamay para hamarang. Kung hindi dahil sa mukha ni Exi Lin Yuan, at hindi alam ng lalaking ito ang kanyang background, gusto ni Yefan na turuan ng lalaking ito kung paano kumilos. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng proteksyon mo, at hindi kita pipigilan. Ang katawan ng biyenan ko ay nasa kamay pa rin ng mga taong iyon. Ibabalik ko ang kanyang katawan. Umaasa si Yefan na si Su Qingzhou ay makakapaghatid pa rin ito ng mag-isa. Pumunta sa Su Changping. Paumanhin, Mr. Ye. Ito na ang negosyo ng Dragon Soul namin, hindi ang iyong mga personal na gawain. Kung may mangyaring masama sa iyo, kailangan naming harapin ang sisihin ng military advisor. Mangyaring makipagtulungan, mahinang sabi ni Leng Zhu. Imposible para kay Exi Lin Yuan na sabihin sa mga miyembro ng Dragon Soul na ang totoong background information ni Yefan ay masasabi lamang na isang common knowledge relationship, kaya hindi masyadong sineseryoso ni Zuthorn at Leng Zhu si Yefan. Napabuntong hininga si Yefan, ayaw nang magpaliwanag pa, at humakbang patungo sa speedboat. Tumigil ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nang makitang hindi nakinig si Yefan sa babala, mabilis na hinawakan ni Zuthorn ang isang kamay patungo sa neckline ni Yefan. Ngunit ang kaliwang kamay ni Yefan ay kasing bilis ng kidlat, hinawakan niya ang pulso ni Zuthorn, at ang kanyang mga mata ay parang matalas na patalim, nakatitig kay Zuthorn at sinabing, wala akong pakialam na itapon ka muna sa dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niharang agad siya, at agad na nagalit, trainer pa pala siya, no wonder sobrang yabang niya, pero rules are rules, kahit kilala mo ang military master, walang kwenta. Ginagawa ng ating Dragon Soul ang gawain, ang unang front commander. Ang opisyal ay ang pinuno. Mas mabuting manatili ka sa pampang habang binibigyan ka namin ng mukha. Biglang sumabog si Zuthorn sa likas na enerhiya, ang kanyang mga kalamnan sa braso ay kasing tibay ng isang bato, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Kung hindi mo bibitawan, mag-ingat na ang susunod kong galaw ay dudurog sa iyong mga buto. Kinaikit ni Zuthorn ang kanyang mga mata. Tumingin si Yefan sa kanya ng blanko, sa kakayahang ito, hindi mo ako magagalaw. Kabanata 0209 Tiger Shark 0209. Si Zuthorn ay mukhang disdainted, maaaring hindi mo alam kung sino ang kaharap mo, huwag mo akong pilitin na maging totoo sa iyo. Si Yefan ay nakatingin pa rin sa kanya ng walang pakialam, bumubulong sa kanyang puso, sino ang hindi nakakaalam kung sino ang kanyang kaharap. Kung hindi dahil sa mukha ni Exi Lin Yuan, hindi gugustuhin ni Yefan na mag-aksaya ng oras na ito na makipag-usap sa kanya ng walang kaparekan. Kalimutan mo na ito, Bloodthorn, para sa mukha ng tagapayo ng militar, bitawan mo siya kung gusto niya. Magkasama, tayong dalawa ay hindi magiging banta sa isang gumagala na kaluluwa, pagmamalaki ni Leng Zhu. Nag-alinlangan si Bloodthorn, at tila nag-aalala sa katayuan ni Exi Lin Yuan, kaya binitawan niya ang kanyang tunay na chi. Maging honest ka, kung mahulog ka sa dagat at gusto mong iligtas ka namin, wala kang oras na maglaan. Pagkatapos magsalita ni Bloodthorn, mabilis siyang tumakbo papunta sa speedboat. Lahat agad sumunod. Kang Lang, Xiaobai. Kontaken si Tan Jiang at hayaan siyang maghanap ng anumang kaina-hinalang barko. Utos ni Leng Zhu. Oo. Colonel Leng Zhu. Tumugon si Xiaobai at ang iba pa at nagsimulang makipag-usap habang tumatakbo. Tumingin si Yefan sa isang grupo ng mga kaluluwa ng dragon na may walang katulad na pagmamataas, at isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ng lahat, ito ang nangungunang puwersang panseguridad ng Xia Kingdom, isang bihirang A-level na organisasyon sa mundo, at ang mga maaaring maging sa Dragon Soul ay palaging mayabang. Gayunpaman, si Yefan ay nagretiro din at ayaw niyang nakawin ang limelight mula sa grupong ito ng mga tao. Hanggat kaya niyang makuha ang katawan ni Su Changping at mapatay ang mga taong iyon, wala siyang pakialam sa pagiging scorned. Hindi nagtagal, sumakay ang grupo sa speedboat at nagsimulang humabol sa mga barko ng Wandering Soul Organization patungo sa dagat. Ang mga speedboat ng militar ay may sapat na gasolina at nilagyan din ng maliit na artillery. Hanggat matatagpuan ng mga ordinaryong barko, hindi problema ang puwersahang ilubog ang mga ito. Wala pang 10 minuto sa dagat, nakatanggap ako ng balita mula sa satellite search ni Tan Jiang na mayroon ng isang kaina-hinalang bangkang pang-isda na tumatakas patungo sa dagat. Agad na pinabilis ng speedboat ang bilis at buong lakas na hinabol ito.
Sa isang bangkang pangisda na mabilis na naglalayag, ang mag-ama ng pamilya Zing at si Tunghosen ay hindi mapakali na parang mga langgam sa mainit na kawali. Mr. Wanjun, anong uri ng organisasyon ang Dragon Soul na sinasabi mo? Mula ba ito sa hukbo? Maingat na tanong ni Jing Junfeng. Malungkot ang mukha ni Wanjun, kung ito ay isang ordinaryong hukbo, paano ito seseryosohin ng ating mga kaluluwang gumagala? Ang Dragon Soul ay ang pinakamalakas na elite na organisasyong panseguridad sa iyong Xia Kingdom, at ang kanilang mga tao, ang pinakamababa sa lakas, ay hindi magiging mas mababa sa akin. Napakalakas nito. Saka hindi naman sila magdadrive ng mga barkong pandigma para habulin tayo, di ba? Hindi yun ang kaso. Sa pagkakataong ito, hindi sapat para sa militar ni Xia na maging handa na pakilyusan ang kapangyarihan ng hukbong dagat. Kung tutusin, tayo ay isang bangkang pangisda lamang. Ito ay hindi isang barkong pandigma, Wanjun daw. Sinabi ni Jing Hongji, Mr. Wanjun, kung pumunta lang tayo sa kalawakan ng ganito, hindi ba magiging ganap na kabiguan ang planong ito? Mahirap para sa atin na bumalik sa Huahay, di ba? Ngumisi si Wanjun, ang gawain. Hindi ka sigurado sa iyong sarili. Napakamakatwiran, napilitin ng mga bihag na mamatay, maaari ka pa bang umasa sa akin na gumawa ng mga pagbabago? Ikaw, anong ugali mo? Hindi nasisiyahang sinabi ni Tung Hosen, nagbayad kami ng 50 milyon para imbitahan ka rito, paano mo ito magagawa? Tumakas sa kalagitnaan. Pasensya na, umiling si Wanjun, 25 milyon lang ang binayaran mo, at hindi pa namin natatanggap ang natitirang 25 milyon. Ngunit sa tansya ko, sa iyong kasalukuyang sitwasyon ay nahihirapan kahit na bumalik sa kaharian ng Xia, pabayaan na maglabas ng 25 milyon na pera, hindi ba? Ang matigas ang mukha ng ama at anak ng pamilya Zing at Tung Hosen, talagang nahihiya sila at hindi alam ang gagawin. Kakaibang sinabi ni Wanjun, itong misyong ito, ang ating mga kaluluwang gumagala ay nakasira ng ilang elite. Iyong 25 milyon, inaakala kong napakaliit ng pensyon ng kanilang pamilya. Kung hindi mo maibigay ang natitira 25 milyon, ipagpatuloy pa natin ang assassination mission, hindi na ako magbibigay ng tulong para sa kaligtasan ninyong tatlo, you, seek more blessings for yourself. Wanjun, anong ibig mong sabihin? Inilabas mo ba kami sa dagat at iniwan kaming mag-isa? Ito ang contract spirit ng iyong mga kaluluwang gumagala. Galit na tanong ni Jing Hongji. Tumahimik ka. Matapang na sinabi ni Wanjun, una sa lahat, tinupad namin ang kontrata at ginawa ang gawain, ngunit dahil sa iyong katangahan, nasira ang gawain. Pangalawa, hindi mo man lang mabayaran ang buong halaga, kaya gusto mong hayaan ang aking mga kapatid na patuloy na magtrabaho para sa iyo. Masyado kayong walang muwang. Sina Jing Hongji at Jing Junfeng ay parehong walang imek, balisa at natatakot, at hindi maiwasang titigan si Tung Hosen ng mabangis. Si Tung Hosen ay naagrabyado at hindi nasisiyahan, at sumigaw, anong ginagawa mo? Hindi dahil sa akin lang. Nang kinutya ko si Su Changping, hindi ka ba proud din? Mayroon ka pang lakas ng loob na sabihin ito. Kung hindi dahil sa iyong kawalan ng kakayahan at walang paraan para diin ang tiwala ng matandang babae ni Bishuchin, paano tayo sa puntong ito? Galit na sabi ni Jing Hongji. Akmang mag-aaway ang dalawa, isang miyembro ng kaluluwang gumagala ang bumangga. Leader. Nakipag-ugnayan na kami sa Tiger Shark, at natanggap na nila kami sa Open Sea. Tumango si Wanjun, napakabuti, patuloy na sumulong ng buong bilis, at sa harap ng pitang na ulo ng tigre, hindi ka dapat maabyutan ng mga tao ng Dragon Soul. Nalilitong tanong ni Jing Junfeng, Mr. Wanjun, ano ang Tigre Head Shark? Ito ay isang B-class na pirata na organisasyon na may magandang relasyon sa aming organisasyon. Ako at ang kanilang pinuno, si Captain Kenny, ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Ang Tiger Head Shark ay nasa bansang Xia. Ang mga aktibidad sa matataas na dagat kasama ang mga bansa sa Timog Silangang Dagat ay ang tanging organisasyon ng mga pirata sa lugar na ito, at sa tulong nila, ang mga tao ng Dragon Soul ay hindi maglalakas loob na salakayin tayo sa mataas na dagat. Ngumiti si Wanjun nang may pagmamalaki. May mga pirata talaga. Lagi kong iniisip na walang mga pirata sa paligid ng Xia Kingdom. Gulat na sabi ni Jing Junfeng. Kung walang mga pirata, bakit gagasto si Xia Guo ng maraming gastusin sa militar taon-taon para magpadala ng napakaraming frigate para protektahan ang kargamento? Kaya lang karamihan sa mga pirata sa panahon ngayon ay pangunahing smuggling at gray trade, at medyo bihira ang looting, at hindi naman masyadong masama ang epekto, kaya walang bansang magsisikap at mag-aksaya ng pera para kabkuban at supilan, Wanjun daw. Gaya ng sinabi niya, ang naunang sa lugar ng dagat, lumitaw ang 3 metal na barkong pandigma na mukhang mas maharlika. Ang nasa ulo ay isang frigate, na may supply ship at isang maliit na bangkang baril sa bawat panig. Isa ba itong pirata? Aling hukbong dagat ito ng bansa? Natigilan si Jing Hongji. Ano sa palagay mo, ang mga pirata na ito ay nilagyan ng masyadong advanced na kagamitan, na malayo sa mga pirata sa medieval na naisip nila. Nakuha ito sa mga retiradong kagamitan ng Ying Kingdom Navy.
Paano mo mapipigilan ang kaluluwa ng dragon? Sabi ni Wan Jun. Hindi nagtagal, ang bangkang pangisda ay pumasok sa junction ng matataas na dagat at ang teritorial na tubig ng Xia Kingdom, at kitang-kita ng lahat ng nasa bangka ang bandila ng pirata ng frigate na ito. Ito ay isang malaking itim na bandila na may malaking tigre. Isang pating, at isang maliit na badge na katulad ng isang pusit sa kaliwang sulok sa itaas ng watawat. Sa deck ng frigate, nakatayo ang isang grupo ng mga lalaki na may maruruming damit at kakaibang hitsura. Nakikita. Ang mga pirata na ito, ang mag-ama ng pamilyang Xing at si Tung Hozan ay parehong sobrang pangit. Kabanata 0210 Deep Despair. 0210. Hoy! Wan Jun, matandang kaibigan, bakit parang nahihiya ka? Isang lalaking may balbas na may tan na may tubo sa kanyang bibig, isang guti-guti na takip ng hukbong dagat, at isang boses na parang siranggang, ang nasa bangka. Binati ng ulo si Wan Jun. Ngumisi si Wan Jun, Kenny, gusto kitang guluhin sa pagkakataong ito, dahil sinira ng 3 hanggal na tao mula sa Xia ang misyon na ito. Ha. Halika na. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Kapag pumunta ka sa Yugoo sa susunod, tandaan mong humanap ng mas maraming babaeng maglilingkod sa atin, haha. Kumuha ng sigarilyo si Kapitan Kenny at inutusan ang mga tripulante na ilagay ang gangway sa bangkang iyon. Ang ama at anak ng pamilya Xing at si Tung Hozan ay sumakay sa barkong pirata kasama ang mahigit 100 tao mula sa Yuhan. Kinaikit ni Kapitan Kenny ang kanyang mga mata at sinabing, Wan Jun, itong 3 tao mula sa Xia ay hindi mo miyembro. Nag-isip si Wan Jun na nag-alinlangan at sumagot, hindi, sila ang mga tagapag-empleyo ng aking huling misyon, ngunit sila mismo ang nagpagulo sa misyon at hindi mabayaran ang natitirang balanse. Oh! Dahil hindi ka naliligaw na kaluluwa, at hindi ka naamo, hindi namin tatanggapin ang pasanin na ito, sabi ni Kapitan Kenny. Nang marinig ito ng pamilya Xing, agad silang sumigaw ng may kaba, Kapitan Kenny. Huwag mo kaming iwan. May pera pa ang pamilya namin. Dalhin mo na lang kami sa ligtas na lugar, at babayaran ka namin sa susunod. Mayaman. Nasaan ang pera? Mga pirata tayo, wala tayong bank account, cash, gold, at gems lang ang tinatanggap natin. Nakangiting sabi ni Kenny habang humihit-hit ng tubo. Ako. May hawak akong relo, ang kay Veteran Constantine. Nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Nagmamadaling ibinaba ni Xing Hongji ang relo. Inagaw ni Kapitan Kenny ang relo, sinulyapan ito, at inihagi sa isang nasasakupan sa likuran niya, at tinatimad na sinabi, kung magbebenta ka ng ganito, hindi gaanong sulit, sa pinakamaraming maaari mo lamang itong panatilihing mag-isa. Sakay. Si Xing Hongji ay nababalisa at nagmakaawa kay Wan Jun sa tabi niya, Mr. Wan Jun, mag-isip ka ng paraan para sa amin, kung babalik tayo sa bangkang pangisda, mahuhuli tayo ng kaluluwa ng dragon maya-maya. Alam na alam nilang tatlo na dahil makontak ni Yefan ang Dragon Soul, kapag nahuli na sila, hindi sila pababayaan ni Yefan. Higit pa rito, pinilit nilang mamatay si Su Changping, hindi na malulutas ang awayan ng dugo na ito. Pasensya na, maliban na lang kung mailabas mo ang natitirang 25 milyon, kung hindi, hindi ko na mahihirapan si Kenny. Ayaw na ni Wan Jun na bigyan pa ng pansin ang 3 taong ito. Sa oras na ito, ang mga mata ni Kapitan Kenny ay nakatutok sa katawan ni Tung Hozan, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Si Tung Hozan ay nakasuot ng itim na trench coat na may maitim na pulang knitted sweater sa loob, na nagbabalangka sa kanyang matambok na katawan na sobrang higpit. Kahit na siya ay halos 50 taong gulang, siya ay layaw at well-maintained kung tutusin, kaya ang figure at hitsura ni Tung Hozan ay kaakit-akit pa rin. Hindi masama ang babaeng ito, medyo mas matanda siya, ngunit masarap siya. Pagod na ang mga kapatid ko sa lahat ng babaeng pinalaki namin sa bangka, at nagpaplano akong humanap ng pagkakataong makadaong at pumunta sa Yuga para bumili ng mga babae. Hinaplos ni Kenny ang balbas sa kanyang baba. Nang marinig ito, nanlambot ang buong katawan ni Tung Hozan, at nanginginig siya sa takot, hindi. Hindi. Hindi ako ganoong klase ng babae. Natakot si Tung Hozan kaya siya. Mabilis na nagtago sa tabi ni Xing Hongji at niyakap ng mahigpit. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at sinabing, Hongji, natatakot ako, huwag mong hayaang saktan nila ako. Nagkatinginan sina Xing Hongji at Xing Junfeng at tahimik na tumango. Umalis ka na. Itinulak ni Xing Hongji si Tung Hozan palayo. Nahulog si Tung Hozan sa kubyerta at gulat na tumingin sa lalaki. Kapitan Kenny, ibinenta na rin namin ang babaeng ito, bilang pagpupugay sa lahat ng nasa barko. Pakitiyak na ligtas na makakarating ang ating mag-ama. Ang ilan sa mga account sa ibang bansa ng pamilya Xing ay mayroon pa ring maraming pera, bagaman hindi ito malaking halaga. Mayaman, ngunit sapat na para patuloy na mabuhay ang kanilang mag-ama. Hanggat nalampasan nila ang mahirap na oras na ito, wala silang pakialam kay Tung Hozan, na para bang humihila sa bote ng langis. Namumula ang mukha ni Tung Hozan nang marinig niya na talagang gustong ibenta siya ni Xing Hongji. Xing Hongji, hayop ka. Ilang dekada na akong kasama mo.
Nagsilang ako ng isang anak para sa iyo, at nanatili ako sa bahay ng mga Su para tiisin ang kahihiyan na ipaalam sa iyo. Ikaw, ginanyan mo ako. Naramdaman ni Tung Hozan na ang buong mundo ay madilim at ang kanyang puso ay malapit ng madudurog. Niyakap ni Xing Hongji ang mga balikat ni Xing Junfeng, ang nag-iisang anak ko ay si Junfeng. Ang Su Weiming na ipinanganak mo ay Hanggal at Hanggal, siya ay anak ni Su Changping, at hindi ko siya pinalaki, wala akong kinalaman. Si Xing Junfeng ay natural na mas walang malasakit. Kung tutusin, si Tung Hozan ay katumbas ng isang third party at karibal ng kanyang ina sa pag-ibig. Napaluha si Tung Hozan at umiyak ng mapait, bastard. Asshole. Wala kayong magandang bagay. Wuho. Kapitan Kenny, mangyaring ipadala sa amin ang mag-ama sa Pampang. Si Xing Hongji ay nambobola at hindi nag-abala sa pag-aalala kung paano pinagalitan ni Tung Hozan ang mga tao. Haha, gusto kita, isang walang prinsipyong lalaki, walang awa, haha. Tumawa si Kenny at ikanaway ang kanyang kamay, natulala pa rin. Ano? Ipasok ang babaeng ito at ipadama sa kanya ang kamahalan ng ating Tigerhead Shark. Maraming Tigerhead Shark pirates ang tuwang-tuwang sumugod at kinaladkad si Tung Hozan, na nagpupumiglas, papunta sa cabin. Natural na tumanggi si Tung Hozan at sinubukan niyang makatakas. Gayunpaman, direktang sinampal ng isang pirata ang babae ng 10 beses sa mukha. Ilang sampal ang nagpatigil kay Tung Hozan. Ba! Kung hindi ka marunong lumaban, kapag hindi ka nag-aalaga, itatapon ka sa dagat. Pagkatapos ng isang pagbabanta, ang mga mata ni Tung Hozan ay ganap na walang laman, na nagpapakita ng matinding kawalan ng pag-asa, at hindi na siya lumaban pa. Hindi nagtagal, narinig mula sa kabin ang hiyawan ng mga babae at pirata. Natatawa lang silang. Pinunasan ni Xing Hongji at ng kanyang anak ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang military speedboat ng Xia Kingdom sa larangan ng pangitain. Kenny, hinahabol siya ng mga tao mula sa Dragon Soul, sabi ni Wan Jun na may singkit na mga mata. Napangiti ng masama si Kapitan Kenny, sa dinami-dami ng tao, anong klaseng alon ang magagawa natin? Tumalikod na lang tayo at lumalayo. Kung maglakas loob silang habulin tayo sa dagat, diretsyong sasabog natin sila at papakainin nila ang mga isda. Kasabay nito, natuklasan din ng The Dragon Soul na nasa speedboat ang 3 barkong pirata. Tiger-headed shark. Sumimangot si Leng Zhu at sinabing, panahon na para ihinto ang bangka, hindi na kailangang humabol. Naguguluhan si Ye Fan, nang makita niya ang target, nagpaplano siyang pumunta para lutisin ang problema. Nang marinig niyang huminto na ang barko, agad siyang nagtanong, nandito na lahat, ano ang kinatatakutan mo? Hinahanap mo ang bangkay ng iyong biyenan, na dapat nandoon. Hindi na kailangang pumunta sa dagat para habulin ang mga tigre na pitong sakay ng bangkang pangisda, mahinang sabi ni Leng Zhu. Sinulyapan ni Ye Fan ang bandila ng pirata at sinabing, isang maliit na organisasyon ng pirata, umakyat ka na lang doon, pangako walang mangyayari. Kayong mga walang maintindihan, tumahimik kayo. Sinaway ni Bloodthorn, si Kapitan Kenny ng Tigre-head Shark ay may likas na lakas at siya ang pinakamalakas na pinuno ng pirata sa dagat na ito. Daan-daang subordinate siya. Maraming tao ang may rating ng organisasyon na B, at sa iilan nating mga tao, sa nakaraan, maraming kasawian, alam mo ba? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.